Hi guys, for today's another chocolate moist cake ang ipapakita ko, and this is a 6x4 cake. Ayan. Actually, itong family na to is lagi silang umu-order sa akin ng cake every celebration ng birthday ng anak nila. So, before that is, ito nga, naglagay tayo ng filling doon sa gitna ng cake. Chocolate ganache na banggit ko na before, it's a combination of icing and melted chocolate. Ayan, so yun yung nilalagay natin pinakapalaman ng cake natin. And ito nga is pinahiran ko rin siya ng icing muna dito sa pinaka-outer ng cake natin. Ayan, ito naman is yung sinama ko yung pinagtabasan ng cake and hinalo ko siya sa icing para mas kumapit siya dun sa pinaka-cake natin, para mas maging stable din yung cake natin. Ayan, masarap to guys kasi nga lasang Oreo yung kinalalabasan ng flavor ng cake natin pagka minimix natin yung cake dun sa pinaka-icing. And after that is eto na, ilalagay na natin yung icing natin. Ayan, kapag matitingkad na color pala yung pinaka-icing is hindi ko na siya minimix dun sa pinaka-icing natin yung food color kasi masusobrahan na tayo sa food coloring. So, ayun. And sa pag-apply naman nitong icing natin is pwede kayong gumamit ng piping bag and tas ipapaikot nyo doon sa palibot ng cake natin para mas maging pantay. So, dati ganun yung ginagawa kong paglalagay ng icing para pantay siya. Pero yun nga, nasanay na rin ako yung pag-scrape, yung pagpapantay ng ganito, yung pagpapakinis ng cake. So, kapag bago talaga kayo sa paggawa ng cake, mahirap siya sa umpisa, pero napag-aaralan naman siya. Ayan. So, ito na siya yung sa pagpapakinis ng cake. Ayan, unti-unti mo siyang i-distribute dun sa ibabaw ng cake base natin hanggang sa mailagay mo lahat ng icing. And after nga nyan is yung pagpapakinis talaga is yun yung talagang struggle dito. Matagal siyang pakinisin. Although sa paggawa kasi ng cake, mas mabilis kapag ka-icing made talaga, unlike kapag ka-fondant. Yung sa chocolate, paglalagay pa lang ng chocolate is matagal na, and then patutuyuin mo hanggang sa maging stable siya, tapos saka mo pa ilalagay yung fondant. So, dito is icing siya, so mas madali siyang gawin. Ayan. Pero ang isa sa pinakamahirap din naman dito is yung kapag ang pinagawa ng client is maging fondant yung mga toppers. Ayan. Kasi halos parehas lang siya ng fondant cake kung lahat ng toppers is magiging fondant made din siya. So yun, ang pinagkaiba na lang nila is yung preparation ng cake, yung cake base natin, kasi nga ang pagkakaiba nila pag fondant, syempre lalagyan mo siya ng chocolate tsaka fondant, and ito naman is icing siya. So yung sa procedure naman ng paglalagay nitong pag-airbrush ng food color, parehas lang sila ng process dito sa icing made at saka sa fondant. Ganon din, same lang naman yung ginagamit naming pang spray para dun sa fondant at dito sa ganito. So, yun nga, nabanggit ko, diba? So, kapag ganito katingkad, yung kailangan mong ma-achieve, yung red na red, is gagamit ka ng airbrush. Hindi ko pa na-try ko yung spray, yung parang manual spray. Ang hirap niyang i-achieve yung ganito. Unlike ng di kuryente talaga yung airbrush mo, mas mabilis siyang i-apply at saka pantay na pantay. Tsaka sobrang manipis yung pagkaka-apply nung food color dun sa cake mo. So, kaya magiging pantay talaga pagka na ilagay mo na lahat ng color dito sa cake mo. So, mapapansin nyo, diba, yan, achieve na natin yung red na red nang hindi gumagamit ng isang bote ng food color. Kasi ang hirap i-achieve ng ganitong color kapag in-apply mo siya sa icing. Yung hinalo mo talaga siya. Ayun, na-try ko na yung gano'n ang tagal. Ilang beses kang magmimix hanggang sa mapatingkad mo siya. Hanggang sa maubos na yata isang bote ng pinaka-food color natin. So, ayan, naglalagay din ako ng tissue dun sa palibot ng natin, cake board para hindi kumapit masyado yung food color dun sa cake board natin. And ito nga palang mga design na to is na-prepare ko na siya ahead of time, parang a night before na gawin ko tong cake na to. Ayan, so na-prepare ko na itong mga toppers na to. Ito ay made of fondant. Ayan nga. So, unti-unti ko na siyang nilalagay, pati yung mga flag. Ito lang naman pinadagdag ni client. And yung mga cars na ilalagay dito is provided nilang mag-asawa.
Then, after kong mailagay itong name ng bata sa harap ng cake, isinunod ko naman yung cards na binigay ng parents. Ayan, nilagay ko lang siya dun sa ibabaw and eto na siya nang matapos. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel for more videos. Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!